Malas man ako sa aking ama, swerte naman ako sa aking ina. Isang kasabihang pilit kong pinanghawakan noong mamulat ako sa katotohanan wala pala akong ama. Tama po ang inyong narinig. 3 buwan pa lamang po ako sa sinapupunan ng aking ina na maghiwalay ang aking mga magulang. Kung kaya't bilang isang batang namulat sa mundong kinakailangan ng kakampi, hanap-hanap ko po ang pag-aaruga ng isang tunay na ama. Isang ama natatayo bilang haligi ng aming tahanan. Isang ama na magbibigay sigla at katatagan sa bawat araw na magdadaan. At isang ama na magmamahal sa akin tulad ng pagmamahal ng aking ina. Hindi man po halata pero sa totoo lang, kapag nakakita po ako ng pamilyang masaya, buo, at mahal na mahal yung isa't isa, kakaiba yung sakit. Parang binagsakan ng langit at lupa sa inggit. Yung tipong, sana ako na lang. Sana ako na lang yung nasa katayuan nyo. Sana ako na lang yung may tatay. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit kami pa hindi kumpleto? Alam nyo, naalala ko nung bata pa lamang ako. Palagi akong umiiyak sa lola ko kasi akala ko, cool lang ako. 1 taon ko lang kasi ako nung palagaan ako ni mama kay lola para magtrabaho. Ikaw ba naman walang ama? Tapos, isang beses ko lang makita sa isang buwan si mama na minsan ay hindi ko talaga isipin na ampun lamang ako. Pero kahit na gano'n ay nagsumikap ako dahil alam ko na nandiyan ang aking ina na walang sawang sumusuporta sa aking paglalakbay. Bata pa lamang ako noong mamulat ako sa aming kalagayan. Mahirap lamang kami. At mag-isa lang na nagtatrabaho ang aking ina. Araw-araw siyang gumigising na madaling araw. Tapos pag-uwi niya gabi na. Kung tutuusin ay halos walang pahinga. Tugod pawis ang inalay ng aking ina. Matustusan lamang ang pangangailangan namin sa araw-araw. Sa dami nga ng pinasukat trabaho ni mama, hindi ko na alam kung paano niya pa kinakaya lahat. Kaya kapag nakikita ko siya nahihirapan, ay napapaisip na lamang ako. Paano nga ba nasisimura ng ibang ama na iwan na lamang basta-basta ang kanilang sariling pamilya? At kung paano sila nakakatulog ng mahimbing sa kabila ng pag-abandon na nila sa kanilang sariling mga anak. Pero kahit na ganun, ay hindi naging hadlang ang lahat ng pasakit na ito sa aking buhay. Imbis na magmumo, kaya ginawa ko itong inspirasyon upang makabawi sa aking ina. Nagsumikap ako sa aking pag-aaral at kailanman ay hindi ko inisip na ako'y mabibigo. Kaya sa aking mga kapwa magsisipagtapos, sana'y matutunan po nating tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang. Maliit man o malaki, labis man o kulang ang kanilang naibibigay. Sana'y matuto tayo makontento at magpasalamat sa kung anuman ang kanilang nakayanan. Dahil hindi natin alam kung gaano sila naghihirap, matustusan lamang ang lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya napakaswerte ko dahil ikaw ang naging nanay ko. Dahil sa lahat ng sakripisyo mo, ay natutunan ko magsumikap, magmahal, at maging mabuting tao. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi ko makakamit ang gantimpalang ito. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay sumuko na ako. At kung hindi dahil sa iyo, malamang ay napariwara ng buhay ko. Maraming salamat, Ma. Mahal na mahal po kita. Palapakan naman po natin ang nag-iisa at pinakamamahal ng ina. Pinamot ka. Siya po ang sisig kung bakit ako narito sa inyong harapan. Lubusin po ako nagpapasalamat sa aking kasintahan, si Jerry Layhuo, sa kanyang ina, si Tita Mary Ann, sa kanyang lola na si Lola Teresita, sa kanyang ate na si Ate Jomea, sa kanyang mga kapatid, kay Tito at sa mga kapatid ko. Pasensya na. Gayon din sa aking mga kaibigan, kakilala at mga kaklase. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na punong guro, si Ma'am Ellen, sa aming pinakamabait na advisor, Ma'am Michelle. At sa lahat po ng mga guro na narinito, pati na rin po sa lahat ng ating mga panauhin, maraming salamat po sa inyo lahat. Lubos po ako nagagalak at nagpapasalamat para sa pribilehiyong ito.
Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating mga sarili para sa lahat ng gatipalang ating nakamit. Ako po si John Laylaga. Magandang hapon po.